Ano yung baril na nililinis ninyo? Si Major Quijana ang nagbigay sa inyo yung mga baril para Yes, Your Honor. linisin. Yes, Your Honor. Yun din ba yung mga baril na nakuha nyo doon sa 1811? Nagulat po ako, yun po yung nakalatag na baril pong iniinventaryo po nung seizing officer. Yung dalawang baril po, Your Honor. Ang conclusion ko, hindi po search warrant ng baril ang kwan. Search warrant para makuha yung pera. Your superior still insist na legit yung operation. Kaya ako galit na galit eh. Kasi ginagawa niya akong tanga. Mr. Chair, a while ago, si Major Quijana was swearing to high heavens na legit yung operations nila in front of his boss, former boss, at saka in front of NAPOLCOM. Na legit yung operations. Now, may tanong ko, Sergeant Ruiz? Yes, Your Honor. Yes. What was your testimony in the last hearing? Na ano yung baril na nililinis ninyo at inaayos para hindi magmukhang luma? Para kung mahuli, hindi naman sabihin, kalawang na yung mga baril. Ganyan naman ang gawain ng mga polis dati na nahuhuli ko. Your Honor, ako lang po yung nag-disassemble. Ako po yung nag-disassemble ng baril. Yung baril. Inutusan Ikaw po lang. ako. Ako po yung inutusan ni Major Quijana. Kasama ko po si Patrolman Adinas. So, ibig sabihin, si Major Quijana ang nagbigay sa inyo yung mga baril para Yes, Your Honor. linisin. Yes, Your Honor. Yes. Ang nagpintura po is yung si Demokrito din po, Your Honor. Si Sergeant Demokrito ang naglagay ng bagong finishing Yes, Your Honor. para magmukhang pupwede. Hanggang disassemble lang po kami. Tapos sila na po yung nagpintura, Your Honor. Yes. And may I know, since ikaw ang investigador, yun din ba yung mga baril na nakuha nyo doon sa 1811? Your Honor, if I may, Patrolman Adena, Your Honor. Yes. Yes, Your Honor, nung tinawag na po ako Your Honor, pag-akyat po do sa park suit sa room po, nagulat po ako, yun po yung nakalatag na baril pong iniinventaryo po nung seizing officer. Yung dalawang baril po, Your Honor. Yes. Tama. Okay? So, Mr. Chairman, at the back of my head, ang conclusion ko, hindi po search warrant ng baril ang kwan. Search warrant para makuha yung pera. Kasi yun ang impormasyon na binigay at the back of my head nung driver at saka bodyguard. Dahil from July, August, and September, 4 na withdrawal na ginawa yung boss nung incheck na subject matter of your kwan search amounting to 64 million doon sa Okada. And I have a receipt of all those withdrawals. You want to show it, Congressman ako? Andito sa cellphone ko. But I have here. No, You want to nandiyan show pala in the public? But continue on your yes. questioning. Sige, go. So, ibig sabihin, planted yung evidence. Tama yung investigation ng NCRPO na planted. Kasi from their investigation report, planted yung kwan. And it was not a regular search conducted. Kaya naiinis ako kay Major Quijana. Kanina pa, naglalay itong tao ito eh. Pag ako nag-file ng motion na ma-contempt ito, hindi lang 30 days ang ibibigay ko at hindi dito ang kulungan. To teach him a lesson. Doon sa pag-search ninyo, yung DVD, yung video ng inside the room na putol. Yung pinakita kanina ni chairman, siguro galing doon sa hindi nabura na body cam. Yun ang kwan. But I have here a video doon sa hallway ng 18th floor. Pwede i-present ninyo? Para makita kung anong nangyari talaga doon. Ayaw muna, Chair Apok, yung ating Withdrawal. yung sinasabi mong withdrawal nung
Can you elaborate, Congressman ako, before we proceed to what you were saying? Yung 20 million na first withdraw. Ang withdrawal muna is umabot ng 20 That was million. in July, I think. Yeah, One in August, two in September. atong first withdrawal, 20 million. Mhm. Then second, 12 million. Uh-huh. And then third, 17 million. And then 14 million. You total that, it would amount to 64M. Yun yung pera na nakita ng driver at saka bodyguard na iniuwi nung in-check. So now Alam nila yun eh. you were discussing about the next item that you wanted to discuss. What's that again? Yung nangyari sa hallway, yung video. Kasi doon natin makikita na hindi naman yung search at saka arresting team ang nauna eh. May nauna na grupo at yun ang nagplant ng ebidensya doon sa loob. Kaya yung question kanina kung binasaan ng rights, hindi pwedeng binasaan nung una. Kasi hindi naman yun mga arresting officers eh. Ito, ilalagay ko. Sige, go ahead muna para. Iyan ko muna. Hindi Ilalagay yung ko. video. Yan. Yan, okay. Okay. Go ahead, pare. Teka. Kinukuha ko yung kwan. Kung titingnan natin, maraming bag ang inilalabas. Sige. At dito rin natin makikita na kumatok sila sa ibang units. At hinuli nila yung mga babae. Makikita natin mamaya dyan yung mga karton ng pera nilabas. And you will find out here na ang dami pang inilabas, not subject of the search warrant. Kasi ang search warrant, ang dadalhin mo lang sa korte at ilalabas, ay yung subject ng search warrant. Pero may mga laptop na inilabas. Congressman Ako, that is it true that para at least kasabay po niya no? Kasi may binabanggit ka na mga inilabas na kahon. Mamaya, Andyan, makikita lalabas. dyan. Okay, sige, go ahead. Ngayon, in the last hearing also, merong mga umamin sa inyo na sila ang kumatok doon sa ibang kwarto. Doon sa kwarto ng mga Chinese na ladies na hinuli for allegedly human trafficking and prostitution. Sino mga yun? Yung kumatok? Yes. Umapo kayo nga rito. That is Kayo ang nagkatok sa mga kwarto ng iba eh. Garcia, sila Adena, si Ruiz. Sino yung mga kumatok? Nasa kamay, upo kayo. Who is the most ranking among you? Sergeant Sa mga Garcia. kumatok? Sergeant Garcia. Ikaw ang isa sa kumatok? Maupo ka para ikaw ang tatanungin ko eh. Kasi sinabi in order yung implementation ng search warrant eh. Ganyan din si former Major Porciungcola nung tinanong ko siya officially. Legit ba yung operations? Legit. Pero hindi. Ito na yung mga kinatok. Oo. Itigil nyo nga muna dyan, Juan. Sino ang nag-utos sa inyo para katukin yung ibang unit sa Solimare? Major Quijana, Your Honor. Yung ibang kumatok, sino ang nag-utos? Si PCMS Garcia Didi po. Garcia po. Ha? PCMS Garcia po. Sir Garcia po. Sir Garcia po. Bakit nyo siya sinunod?
Your Honor, during that time po kasi na-establish na nila na allegedly may human trafficking daw po. And since kami po yung mga babae doon, Your Honor, kami po yung inutusan nilang kumatok. At that point in time, na-establish yung human trafficking. Before po kami inutusan, allegedly Yes. na-establish na daw po Sige. nila. Okay. Now, Sergeant Garcia, yung tatlo ang nagsabi, ang sinabi nila, kayo ang nagutos. Your Honor, Bakit mo naman inutos yun sa mga tao mo? yes, Your Honor, I was just relaying the order of my direct superior, Your Honor, our Deputy DSUU, Major Quijana. And would you know na bawal yung ginawa nyo? Yes, Your Honor. Pero during that time, if I may, Your Honor, Nagsasalita ka na nga. yes, Sige. Your Honor, during that time, Your Honor, when my investigator were preparing the sketchy report about what's happening inside 1811, Your Honor. Oo. Ang sabi ko po sa aming investigador, Your Honor, kay PSSG Ruiz, nag-uusap po kami. Kasi doon pa lang, Your Honor, ipinipilit na nila na mayroong violation ng RA 9208. Ang sabi na, pinag-usap kami ni investigador, sir, ang sabi ko sa kanya, Ruiz, imposibleng may 9208 kasi wala naman akong nakikitang na-violate na elements ng 9208. Sinong mag-act na victim? Kung victim ang mga yan, sino mag-exit ng affidavit? Wala. Pero Your Honor, ipinilit nila yun, Your Honor. Yung 9208. Doon pa lang sa taas, ayaw na namin, Your Honor, pero ipinilit nila yung 9208. Kasi yun ang paraan para mailabas nyo yung pera. Fruit of the crime of violating 9208. Diba? Kasi sa search warrant ng firearms, hindi nyo pwedeng ilabas yun at i-report sa korte or what. Diba? Oh, sabi mo sa akin. Yes, Your Honor, saka to continue, Your Honor, para magkaroon ng shed light lang kasi ang hirap kasi mapakinggan yung kasinungalingan nila, sir, Your Honor. Yung tasking ko kasi din, Your Honor, is lobby security at mag-secure sa 1811. Doon sa pre-operational briefing pa lang, Your Honor, sinabihan na ako na kapag na-secure yung lobby, saka ko pa lang iaakyat yung mga searchers at mga arresting officers. Yes. So pag-akyat ng entering party, Your Honor, siguro yun yung nawawalang time, Your Honor, na kinat yung BWC. Inakyat ko, Your Honor, yung mga searchers at arresting officers namin, mga 15 to 20 minutes muna, sir. Kung ititignan mo yung napuputol na sir, na BWC, magja-jive sa. Kasi nung pag-akyat ko sa kanila, sir, Your Honor, inapproach ako kaagad ng aking investigador, si PSG Ruiz. Ang sabi niya sa akin, Chief Clerk, hindi ako pinapapasok sa kwarto na yun. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Yun po yung nangyari, Your Honor, nung mga time na yun. So tama yung aking teorya. Diba? Absolutely, Your Honor. Yes. At medyo mahina rin kayo na mag-isip. Paano ako makakakuha ng mga ganyan kung hindi ipapadala ng isa sa kasamahan ninyo? Matanong ko nga kayo. Kaya alam ko na from the very start na mali kasi mismo, paano ko makukuha yung resibo ng bank transaction, kung magkano, lahat, kung walang nagbibigay sa akin ng informasyon na kasamahan ninyo sa loob? Alam mo ko na naman yung nangyari na eh. Di ba? Yes. And your superior still insist na legit yung operation. Kaya ako galit na galit eh. Kasi ginagawa niya akong tanga. Sa totoo lang. Alam ko naman yung nangyari eh. Otherwise, I would not have filed this resolution na hindi ko alam yung nangyari. Kaya hinahanap ko yung dalawang deponent. Kasi sila magsasabi. Now, doon sa, that's why,
yung Espasyo Hotel, kailangan ko malaman kung kailan pumasok. Sa video ba, Mr. Chair, anong araw sila pumasok? No, ang espasyo, the CCTV that was submitted to the PNP, nung nag-request sila ng CCTV copy, lumalabas doon sa CCTV September 16 ng gabi sila pumasok. Ang tanong ko din doon, if I may, kasi doon sa video, makikita mo na yung dalawa attorney dire-diretso lang eh. Pag nakita mo yung CCTV nila, hindi na sila nag-check-in eh. And that's the reason why we wanted to find out from your office kung sino ang nag-book doon sa espasyo. Kasi it's very critical, para malaman natin kung sino yung mga sa members sila na nag-operate, si Colonel Guevara, si Colonel Quijana, si Major Quijana, si Major Magsalos. So we want to see, Kasi sinabi nila sila nag-check-in eh. Pero kung titingnan mo dito sa video, hindi sila nag-check-in. Dire-diretso na sila pumasok. So ibig sabihin, may nag-book na. Na to, kumbaga pre-plan na. Okay? So tell us. Well, you have to protect yung yung sinasabi nyo kanina, Can you kindly siguro we will just asking for the subpoena duces tecum, para to submit yung mga kung sino mga nag-book doon, Basically kasi hindi naman naaminin ng dalawa na si Democrito saka si Dexter, Again, sasabihin nyo na kayo nag-book. Di ba? Yun pa rin ang linya nyo, kayo nag-book. Kayo nag-register doon sa sa lobby. Yun pa rin ba ang statement nyo? Same? Yes, Your Honor. Sige, okay, go ahead, Congressman ako. In that operation also, Mr. Chair, may kanya-kanyang designated na trabaho yung kwan eh. Sergeant Democrito, ano bang trabahong ibinigay sa iyo? Saan po, Your Honor? Ha? Saan trabaho po, Your Honor? Ano Relate- ba? Search? Kwan? Perimeter security? Or what? Isa po ako kasama dun sa assault team sa pagpasok po doon, Your Honor. And then, nag-perimeter na po ako. Would you agree, Colonel Fermin? Ikaw ang investigador, di ba? And what did you find out? Pursuant to the organization that they presented during your investigation. Your Honor, based on the document with regards to their designation on that particular operation, Sergeant Democrito was designated as a perimeter security. Yes, perimeter security. Bago, pakita ko lang yung yung sinasabi natin a while ago. Yeah. Sa espasyo na kung saan Sige. yung dalawa ay si Dexter saka si Democrito ay pumasok sila sa Espasyo Hotel. Dire-diretso, hindi na sila nag-register, hindi na sila nag-book. Dire-diretso na sila doon sa from the car, tapos diretso sa lobby, dumiretso na sila sa taas. In other words, pagbabasihan mo to, nakapag-check-in na sila.